Nako, tuloy na po ang rally netong linggo po at nervyos na yata ang Malacanang, no? Nininervyos na po dahil po marami pong relihiyon na talaga nagpahiwatig at nagdesisyon na sasama po dito. At ito malalaking relihiyon. Kaya ang dami sasabi, fake news ka, munting kaalaman, di totoo yan. Konti lang ang dadalo dyan. Napakarami pong dadalo. Baka umabot po ng milyon. Opo, hindi ko alam kung paano magkakasya dyan sa EDSA. Pero kasi sa Luneta puno di ba? Dito sa EDSA, mapupuno to. Baka pahaba na to, di ba? Tuloy na po ito. Nako, ayon sa chismis na naman, nininervyos daw yung Malacanang kasi may mga nababalitaan, baka daw may bumaliktad o baka daw may umalsa o aro, etc. Chismis na naman yon. Pero dito naman, isa mapayapa. Sabi nga nito ni May Defensor, I am a Filipino and I will join White Ribbon Movements Against Corruption. People Power Monument. People Power Monument, di ba? Kaya mga kaibigan, tuloy na daw to. Sabi ng iba, hindi daw kasali si ganyan, kasali po. Totoo po yan, kasali po yan. Yung isang malaking religion na dambuhala, hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin, secret, kung kasali o hindi. Pero po, tuloy po sa linggo. At asahan nyo po, syempre, sasama rin ako. Di ba? Andiyan dyan po ang inyong lingkod, no? At dito talaga, sabi ko sa inyo, sabi nila, trolls daw. Kung trolls lang pala yung mga nagreklamo, bakit yung mga religion nagsama-sama? Ano to, destabilization sa inyo to? Ha? Ibig sabihin, mga religion na to, sumasang-ayon na. Pag sinabing religion, nagkakaisa rin kahit paano yan. Yung mga member nila, bagaman din nagkakaisa, kasi sa Iglesia ni Cristo nag-ang kaisahan. Pero sa kanila, tumututol talagang grabe na yung korupsyon, ibig sabihin yung troll pa rin to. Kasi sa social media, naniniwala sila lahat ng nireklamo troll. Akala nila bayaran lahat. Kaya akala nila, pakiramdam nila, yung mga tao, simpatya sa kanila. Yun na nga, ibig sabihin, negative kayo eh. Di ho ba? Hindi yung pinaniniwala na lahat ng lumalabas. Di ba? May nagsaiba isa, yung sa Pinoy kasi Pinoy Canada, yung nagigitarang abogado, yung pagitagitara. Di ba? Kontra lagi sila. Akala nila 18 Marines lang ang panira sa kanila. Hindi 18 Marines lang. Di ba? Ilang beses yung sasabihin na, investigasyon ang kailangan namin, hindi lang 18 Marines. Huwag nyo ipagdukdukan yung 18 Marines. Kasi naliligaw sila eh. Di ba? Yan sila, sabihin ko sa inyo. Ito mga kaibigan, may White Ribbon Movement po, nervyos na yata ang Malacanang dito, talagang sasama daw po ito. No? Ito na, dumako na tayo dito kay May Defensor, na kung saan ka naman nakakita, pag gumagawa ka ng isang building, tandaan nyo pupunta kang City Hall. May building permit ka. May plan ka. Kung asan yung fire exit mo, nasan yung lugar na pagtatayuan mo, kailangan dito sa ganitong lugar, may fire lagyan mo ng fire extinguisher, kumpleto, plan nyo, engineer, lahat. Yung building ni May Defensor, sinasabi nila, ginawa daw ito para dun sa, yung nahuling kaso niya. Sinadya daw para doon. Talaga? Diba? Kita mo din nag-iisip, no? Parang yung pintang kay Senator Marcoleta, sabi ko nga, paano mo mapapaliwanag sa akin, plunder yung hindi naman galing sa gobyerno? O ngayon, kaya May Defensor naman, paano mo sasabihin na plano to na sinadya ni Mike, nangungupalan sa kanya yung taong nagkasala. Anong kasalanan ni Mike doon? Di ho ba? Ito, pakinggan po natin si May Defensor. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka makakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. I-file niya yung kaso at haharapin namin yan. Yung ownership na sinasabi niya, anong ibig sabihin nun? Wala rin ibig sabihin nun. Sabi kasi sir ni Director Matibag po, yung tax development, malaki din po yung share niya doon sa Bitcoin. So, anong punto niya doon? Niya po is, kontrolado niyo daw po yung buong operation, sir. Anong punto niya doon? So, pagka may isang kumpanya, may nag-ari ng isang kumpanya, anong punto niya doon? Ano yung point? Hindi ko maintindihan. Alam mo, ang gusto kasi palabas ni Matibag, yung building ni Mike Defensor, sinadya para lang gawin doon sa katrantaduhan na nahuli nila. Talaga ba? Di ba? Talagang, kasi si Mike Defensor, isa sa mga nag-i-sponsor o sa mga bubuhay sa 18 Marines na sinasabi nila, ang 18 Marines, ba't nyo uhulihin si Mike Defensor? Para wala na hindi naman magpakain I mean, kasi sa 18 Marines, si Mike ang nagpapahiram ng sasakyan. Si Mike, syempre, papakain din minsan. Alam naman, di mo pakainin yun. Kung bigyan mo nga tag-1,000, okay lang eh.
Hindi naman parang bayad sa kanila eh. Kumbaga parang bayad sa abala nila eh. Kasi wala rin mo trabaho yung mga maris na yun eh. Di ba? Oh, sabi binayaran doon ng 5 million. Eh kung binayaran 5 million, ba't yung aalisin si Mike sa kanila? Kasi alam nyo si Mike, ang bubuhay sa kanila. I mean, hindi bubuhay sa pamilya. Yung nag-i-export sponsor. Kaya syempre, tatanggalin nila. Eh di ba ganyan na nangyari nakara kay Kibuloy? Kaya nila tinanggal si Kibuloy kasi ang power ng source ni Duterte, si Kibuloy. Kaya inalis din si Kibuloy. Di ba? Ganyan yung mga yan eh. Ha? Hulaan nyo kung sino yun ha. Huwag niyang ibalik sa atin. Kaya hindi ko maintindihan. Anong point? Sige, kayo, sa media, anong point doon? Anong point yung Pax Rivera at saka pagmamayari? Hindi ko maintindihan. May binabanggit din na may ano daw kayo, opisina din daw dapat. Anong point, Admit po yung mga alterations. anong point niya doon? Kung ang opisina ng ASEC, inilipat sa second floor, lumipat dito sa... Anong point niya doon? Hindi ko maintindihan eh. So ano yung ownership mo na? Anong point niya doon? Sir, comments na lang po tungkol dun sa drug-related activities daw po, allegedly dun sa local establishment. Hindi ko rin alam ang sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Oo, eto yan. Sila nang huli doon, sila nakakaalam noon. May alam ba si Mike doon? Walang alam si Mike doon. Eto lang, hindi ko pinatatanggol si Mike ha. Hindi ko pinatatanggol si Mike. Ang sa akin lang, may building doon. At yung building na yon si Mike may-ari. Tama? Lahat ng gagawin aktibidad doon na nag-uupa, hindi natin alam kung sino pwedeng gumawa ng masama doon. Halimbawa ako may-ari ng apartment. Malay ko ba sa apartment na kung sino gumagawa ng kasalanan dyan? Malay ko na kung ano na niluluto diyan o ano na nilulutong pulburon diyan. Di ho ba? O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya si Mike, hindi alam ko ano yung nangyayari diyan. Ano man yung... O ano sinasabi niya na huli niya? Hindi, file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan. Ano yung point niya sa engineering? O paglipat ng kwarto, di ba, parang hindi tayo mahirapan na itong building na to, yung opisina inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Ano point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para ba tayo itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, o binili ng isang korporasyon, o may bumili, ano na ngayon ang naging, ano ngayon ang pinupunta niya? Sir, pag pinayin na po ang Hahanapin ko. At ako, naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi lang, human traffic as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniibit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong tigilan magsalita, pero ang Pilipino, Itong si Ombudsman Ayun, naputol na. Ang ganda na lang po yan, pinutol po ng balita yan eh. Di ba? Okay, dito tayo. Sabi ko sa inyo, yung kasi, kaya nga, ang purpose na, kaya magrarally na ang relihiyon, iba't iba na. Hindi lang para panagutin at yung mga nangungurakot. Hindi lang po. Kaya nila gustong magrally na kasi nakikita nila, katulad ni may defensor, nauunawaan ng ibang relihiyon, na nakikita nila na teka muna, kagaya sinabi ng INC, pinagtawanan. Pinagtawanan, yung spokesperson ng INC, pinagtawanan ng Pinoy Canada. Yung kilala nyo na kung sino yon. Na, bakit daw anyas, di ba sabi ng spokesperson ng INC, ang sabi niya, ang mga nakukulong, yung pang mga tumitestigo, yung mga nagsasalita, ang tinutukoy daw doon 18 Marines. Unang-una, walang sinabi ang Iglesia ni Cristo o yung spokesperson na 18 Marines ang tinutukoy nila nung makukulong lahat ng nagsasalita. Wala nun. Ang tinutukoy nila panglahatan. Panglahatan yun. Sino ba panglahatan? Andyan si Marcoleta, andyan 18 Marines, kasama lahat yan. Hindi lang 18 Marines ang tinutukoy doon. Masyado silang defensive. Totoo naman siya sabi ng INC. Diba? Kung sino pa yung nagsasalita, siya yung kinukulong. Kaya dito lalabas ang mga relihiyon, lalabas na magsasama-sama, hindi lang para panagutin ng mga korupsyon, kundi tutulan yung nangyayari ngayon na harap-harapan, kinukulong, sinuksak sa hoyo, hinohoyo, lahat ng sasalita. Hindi ho ba? Saka naman nakakita, plunder, hindi naman bigay ng gobyerno. Saka naman nakakita, kukulong mo siya may defensor, ano kinalaman siya may-ari? Siya may-ari. Pero lahat ba ng ginagawa na activity dun sa building na yon alam ni Mike? Parang kay Sarah, Ha?
Kulang na lang pati yung sinapak ni Sara ng bata siya, isama sa impeachment. O Sara, i-impeach kita kasi yung bata ka nanaksak ka ng lapis. Parang ganun eh. O di ba? Pati yung sheriff yata isasama yun, sinuntok ni Sara sheriff. Di ba? Naghahanap sila ng butas. Para lang mapasama si Sara, hindi nakasama sa impeachment, sabi niya ni Rowena Gonson eh. Bakit? Nung ginawa ba ni Sara yung kasalanan niya, impeachable officer ba siya? Hindi naman siya impeachable officer ah. Yung ginawa niya yung kasalanan niya. bakit mo i-impeach si Sara dahil nandun? Oh, yes, sabi ko siya, wala kasi kayo makita kay Sara pa, kaya kung sapat na pala para kay Sara i-impeach itong kasalukuyang ginawa niya, ba't pa maghanap kayo sa nakaraan niya? Ba't kayo maghuhukay? Siya lang ibig sabihin nun. Mahina itong kasong nakikita niyo sa kanya. O, di ba? Boying Rimulya at si NBI Director Matibag, ginagamit na rin ni Marcos ng parang wala ng renta sa liig, sakmal ng sakmal sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na sa mga political figures na sa tingin nila ay lulumpuin nila. Like ngayong araw, nagpalabas ng subpoena to explain at kinasuhan pala sa ombudsman si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla ng kasong obstruction of justice doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, na walang bisa, walang saysay, subject for validation pa yan in review ng Korte Suprema na ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa, and yet ginagamit na siya as instrument para abusuhin ang constitutional process ng Ombudsman Authority. Right now, pinapasagot si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla. Ang pagkakaalam ko, Ma'am Lorena, i-check natin ito sa mga lawyers din, ay hindi po sakop ng otoridad ng ombudsman ang mga members ng Congress. Anong ibig sabihin nito? May direction ba na ipasuspend ni Boying Rimulya, si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Robin Padilla for the next 60 days? Pwede. May possible. Ginawa nila kay Jinggoy eh. Sabi nila, hinug na daw kay Joel Villanueva. Kay Jinggoy, hinug na. Kung may mas hinug pa kaysa kay Jinggoy, si Joel Villanueva yon. Pero mas nauna si Jinggoy kinulong. Ngayon, nasa na si Joel, ba't di na kinulong? Sabi yan nila na Net 25 nila host doon eh. Hindi na nahinog, nabulok na. Hindi na nakulong. Di ba? Possible. Dalawang senador, si Cayetano at si Robin Padilla, pwedeng masuspend sa bilang senador. Para sa impeachment, panalo sila. Ganyan, harap-harapan tayo ginaganito ng mga to. Di ho ba? Or 90 days, lalo na at pasimula na po ang impeachment trial. Ma'am Lorraine, this is something. Ngayon lang natin ito nakita that the ombudsman is so brazen and so very arrogant na ang Kongreso hindi niya nirerespeto. Even ang pag-suspend kay General Mau Aplasca was questionable because the accountability of the status of General Aplasca during that time as Duruin mo, General Plasca, si-suspend, bakit? Lumaban siya sa taas eh. Ganyan pag kinontra mo yung taas. Bakit? Papasukin ng isang ahensya, hindi na papasok dahil kay Plasca. Ayun. Hindi nasunod yung gusto ng amo nila. Yun, sinuspend yung si Plasca. Bakit? Tama ba ginawa ni Plasca? Siya nga Sergeant of Arms eh. I-search nyo kung ano tungkulin nila. Protektahan ng Senado. At si Juan Bull nagsabi na under custody ang sino mang senador dyan. Gagawin, under custody kung sino man dyan, poprotektahan nila. Aba, sinuspend siya Plasca. Tinanggal sa Sergeant of Arms. Bakit? Ayaw ng taas eh. Siguro. Diba? Hulaan nyo kung ano yung taas ha. Hindi Malacanang yun. Taas ng building yun. Sinakikinig na ang bahala dyan. Sergeant at Arms was only to the Senate and to the Senate President, Ma'am Lorraine. Pero ang ombudsman pumasok po dito, mga kababayan. At sabi ko nga, tinanong ko to sa kay General Garcia, nung ka-guest natin siya dito, Ma'am Lorraine, wala ba pwedeng magrenda? Wala ba pwedeng maglatigo dito kay Boying Rimulya? Not even the Supreme Court? Alam mo, gray area pala yan, ma'am eh. Kasi dahil siya ay constitutional officer, impeachable official, hindi siya basta-basta pwede suwituhin ng Korte Suprema. So therefore, talagang calculated ni Marcos at ni Boying Rimulya kung bakit siya inilagay
sa ombudsman. And this is now, sabi mo, ito na yung monster na estado. Wala nang nagre-renda, wala nang pwedeng mag-check sa kanila, at as long as kaya nilang igiit at ipilit ang kabaliwan, magiging normal sa kanila ganitong mga kalapastanganan, Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, my thoughts on this, for a long time, what we heard, right? What we heard was that Ferdinand Marcos Sr. was a genius. Ang talino niyan. But I never, even as a child, I never thought of him as intelligent. In fact, I thought he was stupid. Because I thought, no, that I was only maybe 8 years old. I wrote an essay about it. And I said, why, how can he be intelligent if he had so much power, and then he turns around and he chooses to steal and destroy a nation, right? How is that intelligent? Because napakadaling magwasak. Ang mahirap ay mag-rebuild at pagantihan ng isang bansa. At Exactly. yan ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. No, so if for me, can you stop these people? Can you stop them? Sabi mo, may gray area, di ba? So it will be up to them. It will be up to them. Hindi pa naman pwede basta-basta i-rendahan ng Korte Suprema itong ginagawa ng ombudsman. Sabi ng isang abogado na kausap natin, pero wala pang sumubok, ma'am eh. Nadalhin siya sa Korte Suprema eh. Itong kanyang ginagawa. Mantakin mo, ma'am, hindi niya sakop ang Congress. Senators and congressmen, hindi niya kayang ipasuspend yan, Ma'am Lorraine. Pero mukhang doon papunta. Sinusubukan niyang isuspend si Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, and Senator Alan Peter Cayetano. Tatlo yan, Ma'am Lorraine. Tatlong senador, isususpended yun, isususpended, oh. Yan, ganyan sila kabangis. 'Di ba? Talagang ginagamit nila yung kapangyarihan nila ngayon para maparalisa ang Senado. Tapos sabihin nila, trabaho lang. Magtrabaho na tayo, anya. Kailangan tayo ng mga Pilipino. Kailangan pa ng Pilipino, ba't yung binabawasan ng pagiging ang senador sa Pilipinas? Samantalang yung mali-malitang pera na napatunayan, nabanggit na pangalan, appropriation chairman na nagbanggit, ni imbestiga, ayaw nyo. Ni tanungin, ayaw nyo. Ni patawag, ayaw nyo. Di ho ba? Hindi ba sapat yan para sabihin namin na kayo kumatakaw ng kapangyarihan? 60 days preventive suspension. Sabi mo, tanong mo sa akin, gray area ba yan? Ang sagot ng isang abogadong kapanayam natin, gray area, unless the Supreme Court will exercise its authority to clip itong abuses na ito. Go ahead, Ma'am Lorraine. You know, I keep remembering kasi PRRD, no? Sabi, lagi ko naaalala kasi, if you want to know the character of the man, give him power. No, isn't that true? Isn't that no? So, I really feel pity for people like this, that you've been given the power to change the destiny of a country for better, and yet you choose wrongly. Di ba? Ang pipiliin mo, ibibigay mo ang buhay mo sa isang drug addict. Di ba? So, that's his choice. Diba? Choice nila lahat yan. Pero tingin ko, no, paniniwala ko, solid na paniniwala ko, yung katulad ng kay PRRD, lahat may hangganan. Gawin niya yan. Sige, galingan nyo. Okay? Kasi may kabayaran lahat yan. Yeah. And there's no such thing in a democracy as untouchable. There's no such thing. Malinaw dito, Ma'am Lorraine, at gusto kong kuhanan natin ng pananaw at mga diskusyon, itong pati na lang halos ang mga nangyari sa mga nakaraan sa buhay ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa siya impeachable official ay pinakialaman na rin. Oo, yan sabi ko sa inyo. Yung sabing fishing expedition. Yung hindi ka pa naman Vice President nung araw pati ba naman yung kakalkali mo, isasama mo sa impeachment. Di ho ba? No, mga kababayan, at kinakaladkad na, kinakalkal, no? At mukhang ito ay pinayagan din dyan sa impeachment court ng Senado ang pagpapasabpina o ipapalista na testigo ang dating sheriff sa Davao City Court na nasuntok ni Vice President Sara Duterte dahil sa sobrang galit nung ito po ay nagpatupad ng demolition order na nagkagulo ang taong bayan sa Davao City matapos po na nakiusap si Vice President
nung siya ay mayor pa noon, na antayin ng ilang minuto dahil katatapos lang niyang manggaling doon sa isang flood survivors gathering ng relief mula sa Davao City government. Ma'am, your reaction on this, very ridiculous and yet abusado na mga paggamit ng kunwari testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Go ahead, Ma'am Lorraine. Dito makikita yung... Alam mo, itong problemang ito ng Pilipinas, talagang dapat talaga mag-rally na mag-rally. Para makita nila, sana tablan sila ng konsensya, no? Sana sa rally na to may mangyaring kakaiba, himala. Na talaga mabago na. Oh, biruin mo lahat ng sama-samang malalaking religion, pati yung isang religion sasama. Secret kung sino yon. Malalaman nyo sa linggo. Basta tip ko sa inyo, nandoon ako. Yeah. Kaya may sasabi sa inyo na munting kaalaman, huwag kang fake news. Hindi kasali sa ganyan. Hindi. Kasali po. Pero secret. Power ng mga Dutertes, no, ni Vice President. Mahirap na kalaban ang mga Duterte kasi hindi sila magnanakaw, hindi drug addict, hindi sinungaling. Sobrang totoo, di ba? Nagamit daw si Pulong sa kasi Banste. Nagamit daw. Si Akla, yung isa, yung talakera ba yon? Bakit si Baste hindi magpa-hair ngayon? Sige nga, bakit sila nanahimik na magpa-hair follicle ang Pangulo? Sabi niya. Kaya nanahimik na mag-hair follicle ang Pangulo kasi nagsawa na rin sila. Nakasasabi na magpa-hair follicle, hindi naman ginagawa. Kaya ba't araw-arawin nila sasabihin? Tapos bakit si Baste subukan niya magpa-hair follicle ngayon? Malamang positive yon. Ha, talaga ba? Mayor yon. Yan hindi siya sabi. Hindi nag-aaral to mga to. Pag mayor ka, talaga mahigpit ka na mahigpit. Wala kang kawala. Talagang iihi ka sa harapan ng mga hindi ka pwedeng, wala kang kawala. I-surprise ka na ngayon ng yung testing. Di ba? Tamo pati si Baste pagpakakamalang may tattoo lang, ang daming tatuan niya. Ano na yan? Ajik na yan. Yan ang kakapala nyo sa kakatambay nyo. Habang tumatambay kayo, nanonood na kayo ng mga anime. Di ba? Oh, hindi porket maraming tattoo yung tao, gano'n na ajik na. Di ba? Napakahusay ng mga public servants na kailangan mong mag-imbento para mapin mo sila. Tapos pag nag-imbento ka pa, kay kung sino-sino pang kukunin mo, Ramil Madriaga, etc. Ramil Madriaga, nakakita ng picture, okay na. O, sasabihin nyo naman, bakit yung 18 Maris, hindi niya picture lang, maniniwala na, ba't yung Madriaga, picture na, naniwala kayo? O, di ba? Ang 18 Maris, hindi lang picture May magte-testify pa sino? Yung tao mismo ng 18 Maris, sino? Si Saldico. Di ba? Buong makinarya ng gobyerno ginamit mo para wasakin ang isang tunay na lingkod bayan, hindi mo pa magawa. Paano napakahusay ng mga Duterte? Napakahusay ng Vice President? Hindi katulad ni Bongbong Marcos, di ba? Konting scratch lang. Krimen, high crimes ang ginagawa ni Bongbong Marcos. You only need to scratch the surface and you're going to come up with so much rot. Diba? Anong mga kasalanan ni Bongbong Marcos? Diba? Kailangan ba natin mag-imbento para wasakin yung hayop na yan, sasabihin mo lang ang totoo. Diba? Kaso si Inday, hindi ganun At yun yung power ng totoong na naglilingkod. No? Kasi walang maibabato sa'yo. So, kailangan mag-imbento. Can you imagine how ridiculous that is? No? I like it. I really like it, Eric, kasi nakakatawa Diba? Sobrang nakakatawa na ano yung susunod, diba? Katulad sinasabi mo, grade 1 student. Naisip ko nga, baka pati yung librarian kasi hindi siya nagsoli ng ng libro niya nung grade 1 siya. Patok. Maski yung sinaksak na elementary ni Sara siguro Lapis nung araw, isasalin nila. Di ba? Yan, ganyan sila. Ang tawag diyan desperado na. Mga kababayan, desperado na po ang tawag diyan. Na yung fines no, 'di ba? Ang tagal na grade 1, di plunder na 'yon, 'di ba? May warrant of arrest na ng putak inang Melvin Matipag na yan, 'di ba?
Di ba? It's really, Eric, I read about it kasi it's called pathocracy. When you Aha. are when you are ruled by leaders, by not No, leaders, wala. they're not leaders, by men and women who have serious mental illnesses, Mhm. so that they institute mental diseases na insanity, so that the whole country seems like an insane asylum. That Mm. you would send a subpoena for someone, 'di ba? I mean, where do I even start? Right? Doesn't the Philippines feel like an insane asylum right now? Right? Yeah. At 'Di ba? pinayagan mga kababayan, Ma'am Lorraine, Yeah. in-include ito sa, Pinayagan? in-include siya sa list of witnesses na ipapatawag kay Sino pumayag, Eric? ang Senate Impeachment Court, You know why, yung Eric? parang, Eric, go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead. You know why? Because andyan si, what's her name? Si Marivic Garcia, yung asawa ni George Garcia. George Garcia. 'Di ba? Na magnanakaw din, maleta din 'yan, hayop na 'yan, 'di ba? Na ang sabi sa amin ng mga resources namin, yung Marivic na 'yan, mas ganid pa 'yan kay George Garcia. She's the third wife or something, no? Oo, pangatlo na yata ito. Sobrang ganid daw niyan. No, siya din yung nag-call ng quorum illegally, no? Wala pang illegally, kahit mali-mali. 12 lang. No? Dineklara niyang Tuwa pa quorum. siya. So, imagine she allowed this, inallow nila ito, pinayagan nila. That's what I mean, Eric. Ito yung sinasabi ko, you institutionalize insanity. 'Di ba? Because you're led by a madman. Ang nandiyan ngayon sa Malacanang, may mental disorders yan. Serious mental disorders. From my perspective as a doctor, I see it. Ako nakikita ko, wala naman, ma'am. Tingin ko, wala naman dyan yung mataas sa kanila, wala naman sakit sa utak sa tingin ko. Sa tingin ko lang sa kanya, mahina lang talaga. At sa kinaan niya, andun yung takot. Nababawian siya, na ganyan, nagiganti. Galit at kahinaan na umiiral sa kanya. Tingin ko matino naman siya eh. Hindi naman siya parang talagang baliw. Insanity ba yun? Hindi po. Mali po kayo dyan, tutol ako dyan. Hindi po, sa akin ha. Siguro doktor kayo, alam niya, pero para sa akin, hindi baliw si Bongit. Sa akin hindi. Mahina lang na may mga bagay siya, ako patas to ha, may mga bagay siya nagagawang okay. Kasi presidente siya eh. May mga bagay na tayo tinututulan sa kanya. Kagaya na sa ICC, sabi niya, hindi niya papapasukin, pero ba't pinapasok niya? Pinadampot niya pa si Bato, dadamputin pa, arestuhin. Di ba? Sabi niya na sila nagsimula ng flood control issue. Bakit naman itong flood control hindi may topic-topic? Si Pinky pinabayaan di mag-imbestiga. Yan ang mga kapunan-punan sa kanya. Yun ang mga sa akin ha. Sa flood control ako na mo, wala akong pakialam, maganda, okay naman sa akin na trabaho siya, nagbibigay siya ng mga tulong, nakita ko, sige, bawal ang gutom, pangarap niya yun. Okay, granted, bilang presidente, yan ang ano mo, o paggalang ka namin. Ginagalang namin ang gusto mo. Yeah? Pero, igalang mo naman din naman yung puna namin sa inyo. Kahit isa-isang puna, 2 puna, igalang mo, ano yung kayo na unahang puna? Yung flood control issue, yun naman lang. Ako para sa akin, official yun naman ayaw ko sa kanya. Oh, pati yung mga sabi niya, ICC, hindi papasok pero pinapasok niya. Yun ang ayaw ko sa kanya eh. Yung galit niya para no, normal yun eh. Si Duterte, sinabihan siyang bangag. Siyempre tao yun, masasaktan yun, pati anak niya, si Sandro, masasaktan. Normal yun, maiintindihan mo sila. Kaya siya ngayon, pwede siya magiganti kay Duterte. Karapatan niyo kasi, ako ba naman din sabihan ng bangag eh, magagalit ako eh. Gets niyo ba ako? Gets niyo ako? Hindi ko kinakampihan dito si Bongit ha. Magagalit ako eh. Di ba? Totoo man hindi, magagalit ako. Kaya karapatan niya magalit. Pero yung apekto, yung para sa bayan na hinihingi ng taong bayan, hindi mo maibigay. Pwede ba minsan sawayin ka namin? Huwag ka naman magalit kung sawayin ka namin. Tama? Nasa katwiran po kami. Hindi namin, bilang ako, hindi ko siya tinututulan, bilang pagka-presidente, hindi ko titulan. Nahihinaan lang po kami ng iba parte. Very clearly. And I don't think you need to be a doctor to see it, to see what he's done to our country. Kabaliwan talaga ito, Ma'am Lorraine, no? Eric, agree ako dyan sa sinasabi mo, kabaliwan talaga ito. Kaya Eric, tatanong kita, hindi ka doktor, ano nakikita mo? Ay, puro kabaliwan kasi only an insane government will allow yung lantarang pag-distort ng batas,
iniikutan mo ang batas pero normal lang. Yeah. Basta para sa kalaban gamitin, okay lang yan. Di anong tawag doon? Kabaliwan talaga. For example, ngayon, Ma'am Lorraine, ang ipagpalagay natin na nagalit si Vice President Sara Duterte with, she was still the mayor in Davao City. Pero ang pinag-uusapan po, mga kababayan, impeachment trial. The subject of the impeachment trial should be the articles of the impeachment related to the acts committed by Vice President when she is already an impeachable officer. Ibig sabihin po, kung ganito ang konsepto, yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine, ng Senado, ng Senate Impeachment Court, ng kanilang clerk of the Impeachment Court, natatanggapin nila ito, hindi wala na palang limit ito kahit hindi related sa acts that are subjected to impeachment offense proceedings, basta tungkol kay Vice President, sige, gamitin na natin. Hindi sabi namin ni Ma'am Lorraine, yung hindi niya pagsauli ng kanyang libro, nung grade 1 siya, hindi pwede rin palang gamitin yon ng graft and corrupt practices or plunder para gamitin din na ebidensya na noon pa ay hindi naman pagkatiwalaan si Vice President. Pwede ba yon? Yung pinitik niya yung tainga ng kanyang makulit na kaklase nung grade 3. Hindi physical injuries din ba yon? Nung grade 3 siya. Hindi, wag masyado malayo na yun eh. Wag na lang yun. Palagay natin yung sheriff na lang yung sinuntok niyang sheriff. Pati ba naman yung gagawin nyo pa? Para impeach si Sara, isasama nyo. Diba, medyo ilapit-lapit natin konti. At na lang, ma'am, gagamitin nila, wala nang nakabatay sa batas at regulasyon na tama. Go ahead, ma'am. No, sa isang banda talagang katawa-tawa. Sobra nakakatawa, no? Hindi mo alam, nagulat nga ako na sinabi mo na tinanggap pala. Yeah, tanggap nila ito. Mag-step 2 tayo, hindi na ito nakakatawa. Okay, kasi na-institutionalize na. Ibig sabihin may precedent na pwedeng ulitin ito kasi tinanggap eh, di ba? So pag may susunod na kaso, may kaaway na naman si Bangag or kahit na hindi na siya yung presidente, kung sino man yan, they'll say, well, nung panahon ni Bangag, ito yung ginawa at tinanggap, di ba? Can you imagine that? So it says a president, so it weakens government kasi hindi na natin sinusunod ang batas. Ito yung lagi kong pinag-uusapan, no, na yung halimaw na gobyerno kasi nga napakakapangyarihan ng gobyerno na ang kailangan ay rendahan siya at yan ang saligang batas natin. Ang saligang batas, isinulat yan bilang proteksyon ng mga mamamayan sa isang abusadong gobyerno. Sisiguraduhin natin na nakatanikala ang halimaw na yan. Ganyan ang mga batas ng mga progresibo, nakatanikala ang mga halimaw na gobyerno. Kasi very powerful eh. Pero kapag tinanggal mo na ang mga batas, kapag tinanggal mo na ang saligang batas, ibig sabihin, yan na, sobra na tayong kakainin ng buhay ng halimaw na yan. Kasi wala na eh. There's nothing that comes between us and yung monster na yan. Libreng-libre na siyang abusuhin tayo. Yang kabangagan na yan. Ano tayo, Banana Republic? Ano bang ginagawa nitong adik na ito sa Pilipinas? Ina na, kagalit na talaga. Nabiro mo. Easy ka lang, Ma'am Badoy. Easy lang po kayo. Huwag po kayo mag-ano. Kasi ang galit po, nakakaparalisa ng talino po. Paalalanan ko lang kayo, huwag po kayo magagalit masyado. Easy lang kayo. Mawawala kayo sa katwiran yan. Imbis na yung kalaban nyo o yung kalaban nyo itutulong sa inyo, makinig sa inyo, magagalit din sa inyo. Didimanda lalo kayo. O, ganun lang yun namin, di ba? Totoo yun. Ako, kahit kay Bonget, hindi ko siya binura. Hindi ko siya pinagsabihan, resign ka. Sa akin lang, may mga bagay ako nahihinaan sa kanya. May mga bagay din na okay siya, na malakas siya. Hindi mo pwede sabihin mahina siya lahat eh. Hindi po pwede. Kasi may nakikita na gagawa eh. Hindi ako patas ako ha, hindi ako papayimbabaw ha. Pero, ang sa atin lang, yung flood control issue, asikasuhin mo. Di ba? Ako gano'n nakikita ko. Kasi, bago ko yung tao kagalitan ko, isinesearch ko mo lahat ng ginagawa niya sa Pilipinas. Di ba? Lahat tayo, ako may bagay ako hindi ko magawa. Talaga, hindi ko magawa. Marami. Di ba? Pero hindi ako mahina. Yung kababuyan na nag-kidnap ka ng former president na hindi humaharap sa local Yan, court. ayan ang ayoko dyan. Hindi nila si Duterte, pinabayaan nila. May justice system tayo.
Binastos mo na yung justice system natin, yung lahi na to, binastos mo rin. Ano ibig sabihin nun? Wala nang soberenya ang Pilipinas. Nakasama niya ngayon doon, ni PRRD ngayon. Mga bansa, no, mga leaders ng mga bansa na patapon, no, mga African nations na halos walang-wala na. Ganun ba tayo? Doon niya tayo dinadala, yung adik na yan sa Malacanang. So yun ang nangyayari dito. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ito po ay komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang makabuluhan talakay naman ang aking natid sa inyo, no? Marami na naman kayong bago natutunan at nalaman. Isang masustansyang pag-uusap po. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.